Radar Guard. Ito yung motor na kapag ka nakikita nila sa daan, pilit nilang habulin or susubukan. So bakit nga ba? Par? Ano bang dahilan kung bakit pilit mong hinahabol ang motor na to kapag nakikita mo sa daan? Ako, isa lang ang nakikita ko dito. Alam nyo kasi na malakas at mabilis si Rider. Kaya pilit nyo tinatapatan ng inyong mga motor kapag ka nakikita nyo sa daan. Tama ba? Parang ang laki ng mga achievements nila kapag ka nasisibak nila yung Rider. Kung sa bagay, si Rider nga naman ang basihan ng lakas at bilis kapag ka may mga bagong motor na lumalabas, di ba? So kapag ka may bago, sige, subukan ka agad si Rider para malaman kung malakas nga, di ba? Di ba? Totoo 'yan. Kahit anong motor na bago lumabas, una kaagad na isusubok, gusto nila si Rider. Kasi totoo nga naman talaga na mayroong lakas at bilis si Rider, mapa-carb man yan o FI, especially kapag ka-upgraded na yung motor. Well, itong sa atin hindi naman ito mababasta-basta ng kahit anong mga 150cc sa daan, pagdating sa 4-stroke. Kasi upgraded yung motor natin. Kaya talagang kapag ka nakakasabayan mo ito at wala kang upgrade, all stock lahat ng motor mo, talagang hindi mo ito mababasta-basta. Lalo na kung isipin mo na baka all stock lang. Yun lang, di ba? Isipin mo, par, ito yung motor na since 2004 pa meron na, magpahanggang ngayon 2025 na meron pa rin sa kasa ng mga Raider Carb. So kaya talagang kumbaga legacy na si Raider pagdating sa 150cc category 4-stroke. So yan naman, meron naman sabi dyan yung KR150. So 2-stroke na usapan naman yung para, so wala tayo sa 2-stroke na usapan, nasa 4-stroke tayo. Pero mga par, pagdating talaga sa usapang 150cc 4-stroke underbone, si Rider FI, siya yung may pinakamalakas at mabilis pagdating sa 150cc underbone category. So wala tayong pag-uusapan ba dyan pagdating sa 150cc category, all stock na walang gagalawin na kahit na so si Rider FI yan, wala na tayong pag-uusapan pa dyan. So syempre, siya yung upgraded version ni Rider Carb. Upgraded version, ibig sabihin mas pinalakas pero mas pinatipid, di ba? So saan ka naman nakikita na upgraded version na mas pinahina at mas pinalakas sa gas, di ba? O kaya nga tinatawag na upgraded version, siya yung mas upgrade kumpara sa Rider Carb. Po? Pero si Rider Carb, napaka basic ang maintenance ito, napakadaling palakasin at napakadaling kalikutin. Po? So kung gusto mo talaga magpalakas ng Raider Carb, napakadali, napaka basic, napakamura ng mga piyesa niya. Pero meron din namang mamahaling mga piyesa si Raider. Depende na lang sa choice mo. Depende sa gusto mo. Diba? Pero at least may choice ka. May choice ka na mag-upgrade o palakasin yung motor mo. Ang mahirap kasi yung wala kang choice. Diba? Yung meron kang motor pero ang hirap i-upgrade kasi marami siyang kailangan gawin o proseso para lang mapalakas ito, especially kapag ka fuel injected yung motor mo. So totoo yan, totoo naman yan, diba? So mas mahirap talaga kapag ka fuel injected yung motor mo kasi maraming sensor yan. Hindi ka pwedeng basta-basta lang magpalit ng pyesa na hindi gagamitan ng mga sensor para makorek ng maayos ang mga motor nila. Dito ng Rider Carb, salpak dito, salpak doon, plug and play, ayun, okay na okay siya. Pero pagdating sa usapang 150cc, syempre si Rider FI yan pagdating sa all stock na walang gagalawin na kahit ano. Alright, kaya mo hinahabol yung mga rider sa daan kasi ito yung basihan ng lakas at bilis ng motor mo. Totoo yan, diba? Alright,